Ayan, minamaso, nakikita natin minamaso sa salamin. Pero ang surprisingly, Faye, hindi sumasagot ng putok itong si Captain Mendoza sa loob ng bus. Mukhang hindi niya pinapaputukan itong mga SWAT operatives. Ang tendency nito pag ganitong klaseng hostage situation na pinapasok na yung kanyang lugar, aba ay magpaputok na. Hindi ito nagpapaputok yun. Mukhang ayaw niya rin siguro saktan ito sa kanya kung buhay pa ito si Captain Mendoza. We really do not know, pero walang movement, walang action sa loob mismo ng bus ngayon na nakaparada dito. Ito pinipilit na winawasak ng isang SWAT operative sa pamamagitan ng maso yung nasabing bus, pero tila hindi mabuksan. Mukhang safety glass at safety door itong bus, so hindi mapasok itong mga SWAT operatives. Ayun, antabayanan na lang natin kung ano na mga susunod na pangyayari dito, kung may mga putok. Ito, kung nagpaputok na. Oo, ayun, nagpaputok pa muli. Oo, nagpaputok pa muli. Ayun, kitang-kita natin dito. Nagpaputok. Oo, yan, nagpaputok siya. Okay, yumuko na itong mga SWAT operatives. 50 metro lamang ang layo natin dito, Faye, sa mga pulis, okay, sa bus na sinasabi. Nagpaputok siya dahil may umaakyat na SWAT operative doon sa bintana. Subalit, pinaputukan niya ito, kaya buling bumaba itong SWAT member na ito. At ngayon ay parang status quo ang sitwasyon. Nakaantabay sa paligid itong mga SWAT operatives sa mga oras na ito. Ayun, so tahimik na ang sitwasyon ngayon, pero nandoon pa yung mga may nagpaputok. Galing na yata itong putok sa, if I'm not mistaken, dito sa may Quirino Grandstand na itong putok ngayon. Ongoing ito ngayon. May nagpaputok, may gumanti ng putok dito. Medyo malakas-lakas na putok yun mula dito sa Quirino Grandstand, and I believe doon ang posisyon yung mga SWAT operatives natin. So ayan ang mga pangyayari ngayon, Faye. Dito naka-status ko ngayon, tailmate ang sitwasyon ngayon, yung mga habang sa labas ng bus, and then 15 SWAT ito, napaligiran yung bus. Nagkaroon ng putok kanina nung inaakyat na nito isang SWAT operative yung bus. Nagpaputok mula dun sa loob. We believe that is Captain Mendoza, and then napilitan itong pulis na lumundag ulit na mag-cover dito sa harap ng bus. 2 pulis na nakaupo ngayon doon sa harap ng bus, nagtatago, at saka dito sa may kanan ng bus, isa na namang SWAT na nakabunot na kanyang 45, yung iba naka-Armalite, yung may mga dalang Armalite na mga SWAT members ng Manila Police District. So wala pa talagang malinaw kung ano nangyari. Wala pa tayong makikita mga medical team kung may mga patay na doon sa loob para ma-retrieve o kaya mga sugatan. Hindi malinaw kung ano ang nangyari dahil yung sabi ng bus driver ay may mga habang patakbo ito para ma-retrieve o kaya mga sugatan. Hindi malinaw kung ano ang nangyari dahil yung sabi ng bus driver ay may mga habang patakbo ito papalabas ng bus. Nagsisigaw ito na may mga patay na raw. So balit na makausap ko ito mga operatiba ng Manila Police District, yung mga opisyal na nila dito, yung ground commander, sinasabi wala pang confirm dead dito. Okay, dito sa may kanan ko, Faye, ay nakalabas na itong isang mobile ng MPD. Alright, mukhang papasok ito doon sa bus, pero hindi sila makalapit ngayon, Faye, dahil armado nga talaga itong si Captain Mendoza. Kanina nabanggit ko, meron itong Armalite na dala, meron itong 45 na dala, meron itong granada pa, naka-life vest, naka-bulletproof vest itong si Captain Mendoza. Ayan. So sa mga oras na ito, Faye, naka-stationary itong mga SWAT operatives na rin na dapat napapasok doon sa loob. Ginigiba nila yung pinto, Faye, pero hindi nila magiba. Mukhang pintuan